Isang magandang araw po sa inyong lahat, sambayanang sabungero. Muli po, ito si JRB, nagbabalik na naman po para sa isang talakayan na naman na siguradong kapupulutan nyo na magandang kaalaman. Ngayon mga kasama, ang purpose ng video natin na to, para ipaliwanag to doon sa connection, doon sa aking mga nakaraan na mga post na videos regarding sa pagpaparami o pagpapalahi, Ang salitang throwback o itong usaping throwback, ano nga ba ito? So, marami kasi yung nakukonfuse sa throwback So, kung talaga kayo ay born o talagang inadhika nyo na maging isang breeder, ito yung mga kalimitan na nagiging question at tanong. At ano nga ba ang advantage ng paghawak ng isang throwback? At ano ang connection nito sa seed fowl? Para sa akin kasi in my experience since 2005 nagsimula tayo through breeding. Dekada na po tayo sa pagbe-breeding na-experience na natin ang up and down, na-experience na natin yung mga pagkakamali Kaya ngayon itatama natin para yung mga pagkakamali na yun ay hindi nyo nadaanan. So, marami kasi ang natatakot pagdating sa breeding, which is totoo naman. Kasi oras ang kalaban natin dito Napakahaba ng oras na igugugol natin sa isang pagkakamali, nagiging basura lahat. So, para maiwasan po yon, yung mga pagkakamali namin noon na pinagdaanan, ituturo na ho natin sa inyo ngayon yung mga positibong na mga pamamaraan at mga pamantayan para hindi nyo nadaanan po, yung sinasabi nating mga pagkakamali namin noon. So, ano nga ba ang throwback at ang seed fowl? Anong connection nito? Para ho sa akin kasi, throwback at seed fowl, na sinasabi, para sa akin, walang pinagkaiba. Iisa lang po yan. At ipapaliwanag ko, isa-isa ho sa inyo. Ganito po yan. Ang throwback ho kasi, sa madalit sabi, is yung pagbabalik sa pinagmulan. Okay? Tandaan nyo po yon. Mamaya po i-connect natin yan. Pagbabalik sa pinagmulan. Okay. Ang seed fowl naman ay yung pagpapalabas ng panibagong panibagong milenyo o panibagong sibol o panibagong punla. O sabihin na natin panibagong generation. Panibagong generation na gustong-gusto mo, na ginawa mo, Ano ba connection ng dalawa? Okay. Ang throwback, ito po ay nakukuha, sa pamamagitan ng inbreeding. So, syempre, ang inbreeding po, ayan yung tinatawag na back to father, back to mother, brother and sister mating, hanggang sa generations lumabas yung kawangis o yung kagaya, kahalintulad at kaparehas ng katangian ng iyong materialis. Kaya nga tayo nagbe-breeding Ayaw nating mawala ang materialis. Hindi ho ba? Yun ang purpose Yung pagbabalik natin sa inbreeding o yung talagang pagdidip inbreed natin, although maraming ways ho yan Panoorin nyo po yung mga videos ko na mga nakaraan regarding sa lock genetic. Ang lock genetic is part of inbreeding. Inbreeding na magpapalabas ka ng panibagong siglo. Pero through inbreeding, yung pinalabas mong panibagong siglo o yung tinatawag na seed fowl, yun rin yung masasabi mong throwback. At bakit? Ito ang connection. Siyempre po, gagawa ako ng sarili kong linyada. Yung materialis ko kasing nakita na ginamit ko, siyempre, nandun yung mga katangian ng galing. Siyempre, yung galing nila nandun. Postura, looks, nandun lahat. So, kino-component natin yon. Kaya ako nga siya i-inbreed para i-maintain ko. Dalawang klase kasi ang sinasabi nating paglalak genetic. Paglalak genetic ng gusto mong linyada na hindi ayaw mong mawala at yung pagsisiglo o yung pagbubuo ng sarili na gagawa ka muna ng linyadang to, ipoproven mo muna, after mong ma-proven, idadaan mo sa lacking. Or
Vice versa, i-shortcut natin. Sabihin na natin nakagawa ka na ng mga mixed bloodline mo. No? So, kung nakagawa ka ng mga mixed bloodline mo, sabihin na natin na, paano ba to? Nakagawa ka ng mixed bloodline mo. Gusto mo na, magandang winning percentage, maganda lahat, no? Sa madalit sabi, para sa'yo, perfecto. Ayaw mong mawala. Anong gagawin mo? Ilalaking ko. Pag nilaking ko siya, and through generations of mate, inbreeding, brother and sister, back to father, back to mother, then padip ng padip, brother and sister, ganun uli sa brother and sister, hanggang lumabas. Yung tinatawag nating P1, no? The P1 itself, ayan po yung sinasabing seed fowl bagong linyada, pero kawangis. Kasi nga, ang purpose din ng pag-i-inbreed, tinatanggal natin yung lahat ng bad traits, pagsasala, no? Ito yung pagsasala, nire-remove natin lahat ng bad traits, sa madalit sabi, pag-aalis o pagsasala, na ayaw mo, yung inaalis mo talagang ayaw mo, para maging uniform ang labas at iisa ang kanilang tinatawag na manners, characteristics, at kung ano pa, no? Kumbaga, iisa lang sila. Pasensya na at medyo lumalabo yung camera natin. And then, yun yung purpose nung tinatawag na locking. Sa throwback, ito kasi yung ginagawa ng kalimitang mga breeder na hindi nila namamalayan. Sa pagmamahal nila sa kanilang linyada, syempre, mini-maintain nila. Nagba-back to father, back to mother, no? Brother and sister, magpinsan, pinagbabangga, o yung tinatawag na pamangkin, ibabalik doon sa tiyuhin. Sa kalaunan, biglang magto-throwback. Maglalabas ng kawangis ng original na materyales. Pati yung karakteristik nandun. Hindi nila alam na inbreeding na yung ginagawa nila. Pag-maintain na, no? Yun yung pag-maintain na. So, dahil doon, lumalabas yung throwback. Pero mga kasama, ito yung sasabihin ko rin sa inyo, no? Hindi lahat ng throwback, no? Hindi lahat ng throwback ay mababansagang seed fowl. Kaya ho, mayroong tinatawag na seed fowl kasi ito yung bansag. Binabansag po ito doon sa lumabas na throwback, no? Yung lumabas ninyong throwback o yung pagbabalik doon sa original na perpekto. Kaya seed fowl. Throwback siya, binansagan siyang seed fowl kasi perpekto siya. At tandaan nyo po, lahat ng perpektong seed fowl ay vigor. Na ipapasa nila yung husay, yung galing, yung katangian, yung karakteristik. Yun po yun. Okay? Meron naman pong tinatawag na throwback lang talaga at hindi mabansagang seed fowl kasi nga po may kakulangan. Kaya throwback lang siya. Kumbaga basura Nag-throwback lang Kamukha nga siya nun. Pero ang daming kulang. Kulang sa height, kulang sa katawan, hindi ganun kaganda yung karakteristik, at the same time yung kanyang gameness. Wala. Tapos, sinubukan mong i-breed, hindi na nga ganun ka-quality yung kanyang outcome, hindi pa siya vigor. Hindi niya na ipapasa yung ine-expect mo. Diba? So, yun yung basura. Pero may talagang yung iba na sinasabi nila na throwback seed fowl. No? Seed fowl, binabansagan ng seed fowl kasi vigor. Pero seed fowl is a manner o uri ng inyong produkto na which is throwback yon. Kasi kaya siya tinawag na throwback at throwback number 1, bumalik siya dun sa inyong original na materyales. No? Lahat nandoon na. Kaya siya tinawag na seed fowl. In the word seed, nasa kanya po umuusbong ang lahat ng susi na ipapasa niya lahat, yung katangian, karakteristik. Pero tandaan niyo po mga kasama, napakahirap po na magpalabas ng isang seed fowl o throwback na vigor. Nakakapagpalabas lang po tayo ng tinatawag talagang perfect seed fowl once in every 10 years. Ang throwback po, lumalabas yan. Sometimes, after 4 years, 5 years, lumalabas yan. Kasi gaya ko nga nang sabi ko sa inyo, no?
kung dadaanan nyo sa serious breeding procedure, from start to F9, no? 3 years to 4 years, possible nang maglabas ng throwback, no? Yung babalik siya dun sa kawangis niya, kagaya niya. But, usaping vigor, jackpot ka. Kung after 4 years, no, kaka-inbreed mo na without procedure, no, nag-vigor. Vigor yung produkto mo. Kasi yung iba naman na dumadaan sa proper procedure, which is the breeding web na tinatawag o yung tinatawag nating standard inbreeding procedure or standard locking procedure, kasi doon pa lang sa bawat yugto mo, sinagsasala ka na. Inaalis mo na yung bad traits. Hanggang sa kaduluduluhan, sureball ka na tinatanggal mo yung bad traits. No? Kaya, alimbawa, ganito, no? From first generation nag-breed ka, syempre mga anak pipiliin mo, lalaki at babae. So, paano mo mapipili? Syempre, yung iba nilalaban muna. So, kung sino yung the best, ang winning percentage, perfect body, perfect everything, o yung nagiging paborito, ika nga, napipili. Sa babae naman, napakahirap piliin, no? Doon sa kapatid niyang babae, ang pinakamagandang gawin dyan, yung kapatid nilang lalaki, ibibreed mo sa lahat. Titingnan mo kung sino yung magninik. So, yung magninik, yun yung iiwan mo. Siyempre, halimbawa, galing sa crosses yan. Ang lalaki mo is, sabihin na natin na sweater, and then may halo ka palang, ang linyada mong yun, may halo pala na 1/8 na hatch, no? Dark-legged. Of course, nasa dugo na nila yun eh. Nag-bind na yun. So, gumanda na yung gameness nila. Siyempre, kung sino yung magninik doon sa mga kapatid niya, makukuha na yung karakteristik nun. Pero yung pag-alis ng bad traits, like yung mga iaanak nun, na dark-legged lahat, no? At nag-dark ang kulay, waist, tapon. Yung matitira, doon ka na naman pipili ng isang lalaki at ibibreed mo na naman yon sa mga kapatid na babae. Until the time na dumating sa kaduluduluhan na hindi na nagbabato ng dark-legged, di na nagbabato ng dark colors, at the same time uniform na sila, dahil nga dumaan ka sa procedure at nakuha mo yung P1 at the 9th stage, yun na po yung seed ball mo o yung throwback mo, kasi yung kawangis ng materials na lalaki na nakursunadahan mo before, yung original, yun na yung lumabas mo. At the same time, sureball ka na magpapasa siya ng vigor because nasala mo na nga yung bad traits. Kumbaga, wala ka ng magiging roller coaster. Unlike dun sa throwback na sinasabi ng mga ibang breeder, because hindi sila aware na dumadaan na sila sa long period of inbreeding. Ngayon, babalik dun sa original, kasi nakursunad, ganito yan eh, no? Materialis ko puti, yung lalaki. Then, ang nanay is bulik. Ang galing ng mga puti. Minaintain ko yung mga puti. Siyempre, ito yung ugali ng ibang breeder na lalot yung unexperienced breeder pero gustong mag-maintain. Ang logic dyan, yung anak na itong puting babae, balikot sa tatay na puti. So, mag-aanak, siyempre, may pula na naman, may ganito, ilalaban. Yung pula na, ibinabalik sa nanay, o yung bulik na lumabas, binabalik doon sa nanay. Yung puti, ibabalik sa tatay. Yung kakaganon-ganon nila, na balik-balik, pasa-pasa, magkapatid sa hindi nila alam, in due duration, namatay yung original, nagamit ngayon yung anak na lalaki, hindi niya alam, kapatid niya na pala to, or kapatid niyang pangalawa na batch, nagamit, pinag-cross niya. So, sa kakaganon ng kagaganon, nag-throwback ngayon. Sa kaduluduluhan, sabihin na natin ng throwback, bulik. Bumalik doon sa dugo ng nanay. Kailangan mo bang kunin yon? Of course, hindi. Pero halimbawa, bumalik, gagaya nung kamukhang-kamukha ng tatay, sabihin natin may isa siyang karakteristik, yung itim, puti siya, pero may itim ang buntot niya na, yun talaga yung lawi niya, itim, kunwari. Yun lang ang lawi niya. Naglabas ng ganon. Picombren, kamukha rin, kaistasyon, kabuto, kalaro, no? Sasabihin nyo, ito yung throwback. I-maintain mo yun. So, yun po yung connection ng throwback at seed foul. Ang throwback po kasi, nababansagan pong throwback yan
doon po sa mga sinasabing unplanned breeding. O yung talagang gusto mo lang i-maintain pero hindi mo alam na dumadaan ka doon sa process of inbreeding. Ang seed fowl naman, kaya binabangsagang seed fowl, ito ay process ng inbreeding na nagpapalabas ka ng kagaya ng original mong materyales o mini-maintain mo until the time na maperpekto mo yung kagaya nung ninuno, nung original. Throwback pa rin. Kaya tinawag siyang seed fowl kasi siya yung susi mo, no? Siya na yung sinasabi mo na vigor. Because kaya mo nalalaman yon, dumaan ka sa proper procedure. Dumaan ka doon sa tinatawag na way of proper inbreeding procedure, which is the lock genetic. So yan po mga kasama, sana makatulong po sa inyo ang simpleng paliwanag ko sa throwback na yan. At ang connection yan sa tinatawag na seed fowl. Kaya mga kasama, mga ka-JRB, nawa po nakapagbigay na naman ng panibagong malawak na kaalaman sa inyo si Mr. JRB, ang Mr. Natural sa ating industriya. Kaya mga kasama, diretso lang tayo, kapit lang, at pag-igihan at gawin nating masaya ang ating napiling larangan ng sports. Pag-igihan nyo po, mga kasama, ang ating napiling profession. Suporta po mga kasabong. Muli po, ito si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural.